naman, Rhea, handang-handa na yung mga kapulisan dahil 2 AM pa lang ngayong araw na ito, talagang nandito na sila. Yan po ay meron pong 75 na nakakalat po dito sa area. Mula po yan sa NCRPO, Camp Bikutan R8, Training and Plans ARP, or Group, sorry. And meron po silang command post dito. Kung sakasakali mong magkaroon ng problema, pwede po silang lapitan dito. Naka-deploy po sila dito sa may Carriedo area at syempre pinangungunahan po yan ni SPO4 Jimmy Guevara. Meron din po tayo nakikitang 2 Red Cross van na mula sa National Headquarters. Sakay po nito mga volunteers mula sa para po sa kung sakasakaling magkaroon ng medical assistance, ma-assistihan po sila mula po sa Red Cross. At syempre, meron din po tayo nakitang fire truck dito mula naman po sa Binondo, San Nicolas Fire Station para naman po sa seguridad kung sakasakaling magkakaroon din po ng problema. Yan muna ang aking update mula dito sa MacArthur Bridge. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Love Anuvel. Samantala mga kapuso, para po sa mga gustong sumama sa prosesyon ng Poong Nazareno, narito po ang nakatakdang ruta ng prosesyon ngayong araw. Alas 8 ng umaga, inaasahang magsisimula lumakad mula sa Quirino Grandstand ang andas ng Poong Nazareno. Kakaliwa ito sa Katigbak Drive hanggang sa Padre Burgos Street. Kakaliwa sa Taft Avenue at tuloy-tuloy hanggang MacArthur Bridge. Kakanan sa Palangka Street, tuloy-tuloy sa ilalim ng Quezon Bridge, kaliwa sa Quezon Boulevard, kanan sa Arlegui Street, kanan sa Fraternal Street, kanan sa Vergara Street, kaliwa po yan sa Deje de Alba Street. At matapos nito mga kapuso, kakaliwa ang prosesyon sa Castillejo Street, kaliwa sa Farnesio Street, at kanan sa Arlegui Street. Matapos ito ay kakaliwa po yan sa Nepomuceno Street, kaliwa sa Aguila Street, at kanan sa Carcer Street. Pagkatapos, kakanan po ang imahe sa Hidalgo Street sa may Plaza del Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo Street hanggang Puyat Street, kakaliwa ng Guzman Street at kanan ng Hidalgo Street. At mula sa Hidalgo, kakaliwa po yan sa Barbosa Street, kanan sa Globo de Oro Street sa ilalim ng Quezon Bridge, kanan sa Palangka Street, at kanan muli sa Villalobos Street, at tuloy-tuloy hanggang Plaza Miranda at matatapos sa Quiapo Church. So ang dasal natin, sana maging maayos at payapa at ligtas ang mga kababayan nating makikiisa sa prosesyon sa paglilipat po ng itim na Poong Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand patungo sa kanyang tahanan, ang Quiapo Church. Samantala, balikan po natin ang barkada natin sa studio. No, wala lang talaga. Sa kamay nila, sa grupo. Samantala, para sa inaasahang lagay ng panahon para sa kapistahan ng itim na Nazareno, makakausap natin sa pamagitan ng telepono si Sunny Pajarilla, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Sunny! Yes, salamat. Magandang umaga po ulit. Oy, so Sunny, kamusta weather natin ngayong araw? Lalo na para sa mga dadalo sa posisyon ng itim na Nazareno. Yes, medyo magandang balita po para doon dyan sa mga debuto ng Nazareno. Magandang panahon na ang mararanasan natin ngayong araw dito sa Metro Manila. Partly cloudy to cloudy lamang po tayo with isolated. Expected natin, isolated lamang po, pulo-pulo lang. Ibig sabihin ay hindi tulad kahapon na talagang whole Metro Manila ay nagkaroon nga ng mga pag-ulan. Oo nga, talagang parang non-stop yung ulan kahapon. So ngayon, aasahan natin ng konting-konti lang at talagang ilang lugar lang talaga. Opo. Mas more of sunny tayo ngayon ang ating weather situation dito sa Metro Manila. Maliban na lamang ang kalakang bahagi kasi ng Southern Luzon ay ito yung mostly cloudy hanggang sa Mindanao. Pero most of mula dito sa Metro Manila pa north ay medyo partly cloudy lamang po tayo. Okay. So kailangan pa rin magdala ng payong kahit paano, di ba? Opo. Okay. So Sunny, meron ba tayong namata na sama ng panahon na bago? May LPA bang parating? Wala naman po tayong low pressure area sa kasalukuyan at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala po tayong nakikitang indikasyon na mayroong mamumuo. Bagamat itong tail end of cold front, ito yung nagbibigay ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dito po sa hilagang silang bahagi po ng Mindanao at dito sa Eastern Visayas, so silang bahagi naman ng Kabisayaan, na dahil sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan ito, patuloy natin binibigyan ng babala at payo ang ating pong mga kababayan na maging alerto lagi dahil sa saturated na yung ating mga kalupaan, tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na yan, mas ladong
magiging vulnerable po sila sa mga landslide, sa mga flash floods po. Nako, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingat. Maraming salamat, Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Thank you, Sunny. Salamat. Samantala sa mga motorista naman po dyan na dadaan ng Maynila ngayong araw, maghanda na po kayo sa matinding pagsisikip naman ng daloy ng trapiko dahil po sa prosesyon ng Nazareno mamaya. Simula kanina alas 5 ng umaga, sarado na po sa lahat ng uri ng sasakyan ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula po sa Andalusia, Fugoso, papuntang Plaza Miranda. Gayon din po ang bahagi naman ng Espanya, P. Campa, Lerma. Kaya naman, inilatag na po ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit ang kanilang traffic rerouting scheme. Ang mga sasakyang manggagaling po sa Quezon City na gumagamit ng Espanya, kumanan po sa P. Campa, kaliwa sa Andalusia, kanan sa Fugoso, at kumaliwa sa T. Mapua, papunta naman sa inyong destinasyon. Sa mga manggagaling naman po sa Espanya, papunta ng South Pier Zone, maaaring kumaliwa sa Nicanor Reyes, kanan sa Recto, tuloy-tuloy po sa Jose Abad Santos, kaliwa sa Reyna Regente at tumaan sa Jones Bridge. Kanan po sa Magallanes Drive, papunta naman sa inyong destinasyon. Sa mga manggagaling naman sa hilagang bahagi ng Maynila na nais dumaan sa southbound ng Bonifacio Drive, kumanan lamang sa Roberto S. Oca Street, kumaliwa sa Delgado, kaliwa sa Bonifacio Drive. Pwede rin kumanan sa A. Soriano hanggang Magallanes Drive, kumanan sa P. Burgos at dumiretso sa Lagusnilad hanggang Taft Avenue. Sa mga motoristang manggagaling naman sa katimugang bahagi ng Maynila na nais dumaan sa P. Burgos, maaaring gumamit o gamiting alternatibong ruta ang PM Calao. Kumaliwa sa Taft Avenue at kumanan sa Ayala Bridge papunta sa inyong destinasyon. Habang sa mga dumadaan ng northbound lane ng Rojas Boulevard, maaaring kumanan sa Quirino Avenue at gamitin ang Nagtahan Bridge papunta sa inyong destinasyon. Samantala sa mga estudyante riyan, makinig po kayo mabutit. Narito muli ang ilang eskwelahang nag-anunsyo na wala pong pasok ngayong araw dahil malapit sila sa ruta ng prosesyon ng Itim na Nazareno mamaya. Suspendido ang klase sa Apolinario Mabini Elementary School, Jeronimo Santiago Elementary School, Ramon Avancenia High School, Manila Science High School, Arroyo High School sa Taft Avenue, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Universidad de Manila, Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, University of East Manila at University of Santo Tomas. Kapatala, suspendido na rin ang klase at opisina sa University of the Philippines, Manila, ayon sa kanilang chancellor na si Manuel Agulto. Para naman sa mga motorista, paglilinaw ng MMDA, hindi po kanselado ang number coding ngayong araw. Inuulit po namin, ipatutupad pa rin ng MMDA ang kanilang number coding scheme ngayong araw. At ayon sa MMDA, may traffic rerouting scheme naman kasi pinapatupad malapit sa ruta ng prosesyon dahil kumpiyansa sila maging maayos naman ang daloy ng trapiko. So bawal ngayon bumiyahe. Ang ending nyo ay 1 at 2. Samantala, pasundahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Report. Ronda Report sa Mandaluyong City, isang truck ang 2 beses na pinangga sa likuran ang isang kotse sa may EDSA Boni Avenue kagabi. Pero matapos ito, umarurot paalis ang nakabanggang truck na binuntutan ng crew cab ng GMA News. Yan ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika, nahuli nyo? Yes, Igan. Eksklusibo nga nasakyan ng GMA News ang isang hit and run matapos niya 2 beses na mabangga itong truck yung isang kotse sa southbound lane ng EDSA Boni pasado alas 11 kagabi. Katunayan yuping-yupi nga yung likuran ng kotse na umandar pa ng 15 metro bago napatigil sa harapan ng isang gas station. Wasak din yung harapan ng truck, ngunit ito nga Igan sa halip na tumigil ay binilisan pa nito ang takbo paalis. Binuntutan na nga ng aming news team ang truck at nang kumanan nito sa Boni Avenue, kinalaunan ay napatigil din ito ng maipit sa traffic. Wala naman nasaktan Igan, ngunit posibleng kasuhan ng driver ng truck ng reckless imprudence resulting in damage to property. Bukod pa yan sa violation ng Article 275 ng Revised Penal Code dahil nga doon sa tangkaan nitong pag-abandona sa biktima. Yan ang Ronda Report mula sa Mandaluyong, balik sa Igan. Mika, ba't daw dyan tinakbuhan? Ay nako, Igan, ang sinasabi nga nitong driver ng truck ay hindi naman siya tumatakas at ang ginagawa lang daw niya ay lumik siya para makaiwas na siyang makabangga pa. Ano to? Sino to kasuntukan nito? Ito kasuntukan yung tatay ng biktima. Nung dumating. Dahil kinalauna nung bumalik na itong driver ng truck dun sa pinangyarihan ng insidente, siyempre, di na nakapagpigil itong ama dahil nga dun sa pagtakas ng driver. Magaling umilag, ha? Mukhang marami nang nabangga to. Mukha nga, Igan. Mukha nga kasi nakainom. sanay na sanay. Nakainom ba? Nakainom. Kumpirmado yun sa medical examination ng police.
Ano ba naman yung batas natin sa mga nagmamaneho na kainom? Hanggang ngayon, wala. Okay, salamat. Micaela Papa po, ang detalye. Abangan niyo po yan. Biro mo dalang binangga mo. Binangga mo ko dalawang beses, tatakbuhan mo ako. Samantala, eto naman po, hit and run din, pero tao eh. Sa Ortigas, sabi niyo naman sa Pasig City, patay po isang lalaki. Matapos siyang ma-hit and run kanina madaling araw. Yan naman ang road report ni Jay Sabali. Jay, nakuha ba yung plaka? Yun nga po problema natin, Igan, dahil hindi naplakahan yung sasakyan, pero maigi na lamang at merong CCTV camera dun mismo sa itaas ng pedestrian lane kung saan tumawid itong mga ito, at ang sabi ng investigador, yun daw ang kanyang kukunin ngayong umaga. Samantala, dead on the spot ang 20 anyos na si Ruben Sombice Jr. matapos itong mabundol ng isang puting SUV